me something, it might just take the pain away. Magluluto tayo ngayon ng pansit, guys, na napakasarap naman talaga. Nakikita nyo yan? Grabber naman. Ito ang ating mga kailangan. Ang ating sutanghon at dahon ng sibuyas, repolyo, at saka bell pepper na green at saka pula at kalahating sibuyas na sobra ko yang mga vegetables na yan. At syempre, tanggalan muna natin ang ating mga nahiwaan nung mga nakaraan, guys. Kasi syempre, kailangan malinis ang ating gulay para kapag ginawa natin to ay hindi kaagad siya mapanis. At tinanggal ko na nga yan, guys, yung mga yan. Pagkatapos, hiniwa ko na siya at huhugasan din natin siya kapag ito'y nahiwa natin. Pero bago ko siya hiniwa, guys, ay pinadaanan ko muna siya ng tubig dyan sa ibabaw para naman malinis din siya kahit papano, 'di ba? At eto na nga. At pagkatapos, ilalagay natin siya dyan sa ating plato muna. Para ito ay mahugasan natin ng maayos sa ating paghihimay ng ating vegetables. At eto na nga, at naghiwa din ako ng sibuyas na dahon, guys. Dahil alam nyo naman, napakasarap naman talaga nito at napakabango kapag ito ay nilalagay natin sa pansit, sa ibabaw. At ito na nga ang ating sibuyas na kalahati. At pagkatapos hiwain natin, depende sa paghiwa ninyo, guys, kung malaki, maliliit, pinong-pino, bahala na po kayo. Basta ingat lang kayo sa inyong paghihiwa dahil nako yung ating mga daliri dyan, 'di ba? So, eto na nga at ipagpatuloy pa natin yung ating pagpreparar ng ating mga gulay-gulay na isasahog natin. At syempre, hiwain din na natin yung pimentong pula at saka susunod naman dyan ay yung green. And then, ang ilalagay ko rin dito ay maghahalo din tayo ng 2 carrots, guys. At hiwain din natin ng pahaba na kung saan ang size ng ating bell pepper ay ganun din kahaba yung ating carrots na hihiwain. Okay, guys? So, tara! Samahan nyo na ako sa aking gagawin na pansit na napakasarap naman talaga, guys. Napakadali at ekonomiko lang tong ating pansit na gagawin. So, yung mga iba dyan na hindi pa alam kung anong mga ihahanda sa Pasko or Bagong Taon o anumang okasyon, ay pwede nyo na rin pong makita kung paano din po ang recipe na ginagawa ko na napaka-ekonomiko naman talaga at napakadali lang po. At syempre, sasahugan natin to ng itlog, guys. Scramble egg ang ilalagay natin dito para naman napakasarap. At syempre, may fried chicken kami kahapon, kaya ito natira ay iinitin ko na din sa kawali at pagkatapos kakainin din namin yun, guys, yung ating manok na prinito. Para naman talagang napakasarap ng ating pagkain ngayon, 'di ba? At lagi ko nga sinasabi, guys, kapag kayo'y mag-aano ng itlog ay kailangan huwag mismo doon nyo bubuksan or kumbaga aanuhin yung itlog, ikakrack yung kanyang balat ay wag mismo kung saan yung ball na ating
aanuhan, ganyan. Hindi ko na sasabihin yung words na yun guys ha, kasi baka ma-restringido tayo. So, eto na nga, tilagyan ko siya ng asin at eto na nga at hinahalo-halo na natin ng tinidor dyan. At nang mainit na yung ating mantika, ay inilagay ko na rin yung ating itlog dito na ating isasahog guys. At syempre babalik rin natin dito yung itlog na to. At ito ang ginagawa ko para kumapal yung ating itlog at dumami. Kailangan lutuin natin na ganyan. 'Di ba? At pagkatapos kapag naluto na siya, babalik rin ko naman siya para maluto naman siya sa kabila. At pagkatapos saka ko siya dudurog-durugin dyan para ito ang ating sahog sa ating pansit guys. So at least ngayon may ideya na kayo ng konti kung paano ko ginagawa ang napakasimple at ekonomikong pansit, 'di ba? So tara, at isusunod naman natin dito sa kawaling to dahil malinis naman to guys ay yung aking chicken na sobra na sinasabi ko nga sa inyo. Okay? Kaya kayo kung yung mga sobra-sobra kayong pagkain dyan, pwede na yung kainin pero initin muna natin para talagang super duper na masarap. Gigisa na natin yung ating sibuyas at nilagay ko na rin yung ating carrots dahil alam niyo man, kailangan ito ang unahin dahil ito ay matigas naman talaga, mahirap palambutin. Kaya unahin na muna natin. At nung malambot na ng konti yung ating carrots ay nilagay ko na rin yung ating repolyo guys. Yan, ganyan. Pagkatapos, pag luto-luto na rin siya ng konti, takpan natin siya, ay ilalagay din natin, ang susunod natin ay yung bell pepper na ating isasahog din. At lalagyan na natin siya ng tubig guys dahil ito na ang umpisa ng pagpapakulo natin ng ating pansit or bihon. At ilalagyan ko na rin siya ng toyo, pangpalasa at pangpakulay sa ating sabaw at yung pamintang durog. Depende kung lalagyan nyo rin siya guys ng chicken cubes, bahala na kayo. Pero ang inilagay ko ngayon ay asin kasi meron tayong toyo naman, 'di ba? Hindi na muna ako maglalagay ng kung ano-ano dyan. Ito lang, napakasimple lang ng ating mga ingredientes na ilalagay. At syempre, isusunod ko na dyan yung ating bihon or sotanghon habang ito ay hindi pa siya kumukulo para mababad na rin siya dyan guys. Kasi kapag kumulo na siya, doon ko na siya hahaluin para mag-umpisa na rin siyang maluto, 'di ba? So ito lang ang napakadaling paggawa ko ng pansit or sotanghon guys. Hindi nyo na siya ibababad. Okay lang 'yon. Diretso na lang ninyo dyan sa kawali kung paano kayo magdiskarte, 'di ba? Na madalian naman talaga. Alam niyo naman tayo mga mami, madiskarte. So eto na nga ang aking ginagawa at nung ito ay na babad na ng konti sa ating paglagay nung una ay babalik rin naman natin para naman yung kabila naman ang mababad. At pag kumulo na to guys, ay syempre mag-uumpisa na rin siyang magluluto pa unti-unti at syempre haluin natin. So ito na ang naging resulta ng ating paghalo-halo, 'di ba? So ito, 'di ba napakadali lang guys. Kaya
kung wala pa kayong idea kung paano ang paggawa ng pansit or bihon, ganito lang, okay na yan. At eto na nga, at luto na at magpa-plating na tayo guys. Syempre, hindi mawawala muna yung ating pansit na napakasarap naman talaga. At yung ating manok naman na prinito. Kasi sayang din naman kung hindi natin kakainin, 'di ba? At yung itlog din, yan, diyan sa side ko rin na naman inilagay. At syempre, hinati ko din siya guys para sa akin at para sa aking anak, 'di ba? So, eto lang ang aming pagkain ngayon na napakasimple. So, kaya kayo, gawin nyo na rin para may idea kayo kung paano magpreparar ng napakasimple at napaka-budget naman talaga na ating menu. So guys, hanggang dito na lang po ang aking video at maraming salamat po sa inyong panonood at sa pag-subscribe, 'di ba? At lagi ko nga sinasabi, kapag lalabas ng bahay, dalhin niyo si Mr. at si Miss Pasensya para buhay laging masaya. So guys, hanggang dito na lang ang aking video. At please naman, mag-subscribe naman kayo and likes para meron kayong notification lagi and ring the bells na rin. Maraming salamat po. Kain po tayo sa aking napakasarap naman talagang pansit, 'di ba? Ay nako, tayo mga Pilipino, syempre hindi mawawala din ang ating pansit, 'di ba? Kaya kayo, nandito na. May idea na rin kayo kahit papaano, 'di ba? Kung paano gumawa ng mga menu or pagkain natin sa pang-araw-araw or handa. 'Di ba? So guys, have a nice day and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!